Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa Biblical Studies. Ang pinagmulan sa mundo ng Griego at Romano ng Bagong Tipan. Sa huling bahagi ng kasulatang Hebreo, pinalaya ang mga Israelita mula sa pagkabihag at pinayagang bumalik sa kanilang lupang tinubuan, Ikalawang Kronika Kapitulo 36 versikulo 22 hanggang 23. Ang utos ni Ciro ang dakila na nagpahayag ng kalayaang ito ay tila katuparan na ng pangakong paglaya mula sa pagkabihag na matagal nang ipinangako ng mga propeta. Ngunit sa pagsisimula ng bagong tipan, hindi na malayang bansa ang Israel, nasasakupan na ito ng pamahalaang Romano, Mateo Kapitulo 2 versikulo 3, Lucas Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3. Sa pagitan ng utos ni Ciro at ng pagsulat ng bagong tipan, lumawak ang Roma at naging isang imperyo, at nasakop nito ang iba't ibang lupain, kabilang ang Palestina, isang pangyayaring direktang nakaimpluwensya sa paglilingkod ni Kristo at sa mga turo ni Pablo at ng iba pang manunulat ng bagong tipan. Mula sa pagwawakas ng pagkabihag hanggang sa pamamahala ng Roma. Bago pa man masakop ng Imperyong Romano ang Palestina, nasakop na ni Alejandro ang Dakila ang malaking bahagi ng kilalang mundo. Kasama rito ang Palestina, na ginawang bahagi ng kulturang Griego ni Alejandro sa pamamagitan ng pagpapakilala ng wikang Griego, arkitektura, at kultura sa Palestina at iba pang bansang hindi Griego. Namatay si Alejandro sa murang edad, at walang iniwang plano o tagapagmana. Marami ang nag-agawan sa kapangyarihang iniwan niya. Ang Palestina at iba pang lugar ay naging paksa ng pag-aagawan, at sa huli ay nahati ang imperyo ni Alejandro sa ilang mas maliliit na sakop na pinamumunuan ng mga tinatawag na Dyad Ochi o mga tagapagmana. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng Palestina at ng Bagong Tipan, dalawang dinastiya ang pinakamahalaga, ang mga Seleucida at ang mga Ptolemida. Ang mga Seleucida ang namahala sa hilagang bahagi ng Israel, ngayoy Syria, habang ang mga Ptolemida naman sa timog, Ehipto. Dahil sa pag-aagawan ng mga Ptolemida at Seleucida, naging hangganang lupain, o pansanggalang nasakop ang Palestina sa pagitan nila. Kaya naman naging madalas na sakop ng digmaan ang Palestina habang nagpapaligsahan ang dalawang dinastiya upang masakop ito. Nagkaroon ng maikling panahon ng kapayapaan matapos ang pag-aalsa ng mga Makabeyo laban sa mga Seleucida, ngunit hindi ito nagtagal. Dahil sa patuloy na pag-aaway ng mga pangkat na Hudyo, bumagsak ang namumunong dinastiya ng mga Hudyo noong taong 63 BC. Mula noon, napasailalim na ang Palestina sa pamamahala ng Roma. Paano naimpluwensyahan ng pamamahala ng Roma ang pagsulat ng Bagong Tipan? May tatlong mahahalagang aspeto ng pamamahala ng Roma na nakaimpluwensya sa pagsulat ng Bagong Tipan: ang kapangyarihang namamahala, ang pagbubuwis, at ang mga lansangan. Ang pamahalaang Romano, sa halip na magdala ng tunay na kapayapaan sa Palestina, tila napalitan lamang ng ibang pangkat ng mga namumuno ang mga nauna. Gayunpaman, ipinapakita ng Bagong Tipan na ginamit ng Diyos ang pamahalaang Romano upang isakatuparan ang kanyang mga layunin, lalo na sa pagsilang kay Jesus at sa mga paglilitis kay Pablo. Isinulat ni Lucas na isinilang si Jesus sa Bethlehem. Inutusan ng Emperador Augusto ang bawat lalaki na bumalik sa kanyang sariling bayan upang makapagtala sa census at makapagbayad ng buwis, Lucas Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 2. Kaya't sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Jose, isinilang si Jesus, upang matupad ang hula sa Mikas Kapitulo 5 versikulo 2. Binanggit naman ni Mateo si Herodes ang dakila, ang malupit na namuno sa Palestina na ayaw magbahagi ng kapangyarihan, Mateo Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 2. Nang tanungin siya ng mga mago tungkol sa bagong silang na, hari ng mga Hudyo, labis siyang nabahala, at dahil sa kanyang kasamaan, buong Jerusalem na kasama niya, ay nabahala rin, Mateo Kapitulo 2 versikulo 3. Sa huli, ipinagpatay ni Herodes ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem upang alisin ang banta sa kanyang kapangyarihan. Ipinapaalala ni Mateo na ang pangyayaring ito ay katuparan din ng hula, na nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kapangyarihan ng mga masasamang namumuno sa ngalan ng Roma, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 15, Mateo Kapitulo 2 versikulo 18. Naimpluwensyahan din ng pamahalaang Romano ang buhay ni Pablo. Ang kanyang mga paglilitis, pagkakabilanggo, at kamatayan ay naganap sa ilalim ng pamahalaang iyon. Bagamat karamihan sa mga detalye tungkol sa kanyang paglilitis at pagkakabilanggo ay nasa aklat ng mga gawa,
Ayon sa sinaunang ulat ng mga Kristiyano, pinugutan ng ulo si Pablo. Bilang mamamayang Romano, naligtas siya sa mas masaklap na parusang pagpapako sa krus ayon sa batas, mga Gawa Kapitulo 22 versikulo 25. Mula sa pagsilang ni Jesus hanggang sa pagkakabilanggo ni Pablo, walang nakaligtas sa malawak na kapangyarihan ng Roma. Bagamat ipinapakita ng bagong tipan na ang mga pangyayaring ito ay katuparan ng kalooban ng Diyos, naging mabigat at mapangapi ang pamamahala ng Roma sa mga Hudyo noong panahong iyon. Ang pagbubuwis ng Roma. Sa panahon ng bagong tipan, maaaring hatiin sa 4 na antas ang lipunan ng Palestina, mula sa mayayaman hanggang sa napakahirap. Ang pinakamaliit na pangkat ay ang mga namumuno, kung saan nabibilang si Herodes ang dakila. Napakayaman ng kakaunting ito sa lipunan. Ang ikalawang antas ay ang mga tagapaglingkod sa pamahalaan. Sila ang mga tagapaglingkod at kawal ng mga namumuno, mga kaibigan ni Herodes, ang mga pinuno ng hukbo, at ang mga kilalang tao sa Galilea, Marcos Kapitulo 6 versikulo 21. Hindi kasing yaman ng mga namumuno, ngunit mas maayos ang kanilang pamumuhay kaysa sa mga simpleng may lupa. Tumanggap sila ng kabayaran mula sa Roma o sa pinaglilingkuran, at higit na maayos ang kanilang kalagayan kaysa sa mga umaasa lamang sa pagsasaka. Ang ikatlong antas naman ay ang mga may lupa. Umaasa lamang sila sa maliit na lupain para mabuhay. Hindi sila makapag-angat sa antas na kanilang kinabibilangan, at laging nanganganib na mahulog sa pinakamababang antas dahil sa mabibigat na buwis, kabiguan ng ani, o pagkumpiska ng kanilang lupain ng mga namumuno. Ang karamihan sa mga taga-Palestina ay nabibilang sa antas na ito at sa antas sa ibaba nito. Napakalaki ng pagkakaiba ng kalagayan ng mga nasa itaas at ng mga nasa ibaba. Ang pinakamababang antas ay ang mga magsasaka at mahihirap. Wala silang lupain o sapat na kabuhayan, kaya't anuman ang kanilang magawa ay kanilang ginagawa upang mabuhay, kadalasan ay nagtatrabaho bilang pang-araw-araw na manggagawa, Mateo Kapitulo 20 versikulo 1 hanggang 2, nagnanakaw, Lucas Kapitulo 10 versikulo 30, o nagbebenta ng katawan, Mateo Kapitulo 21 versikulo 31. Nawawala ng lupa ang mga may lupa at nagiging mahihirap kapag hindi nila nababayaran ang buwis. Hindi bababa sa buwis sa lupa at buwis sa tao ang ipinapataw ng Roma, at may mga karagdagang buwis pa sa maraming lugar. Napakabigat nito para sa mga halos wala ng pagkain. Ang kahirapang dulot ng pagbubuwis ng Roma ay naging bahagi ng kaligiran ng mga ebanghelyo, kung saan itinuro ni Jesus ang pagmamalasakit ng Diyos sa mga mahihirap, Mateo Kapitulo 5 versikulo 3, at ang pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng pangangalaga kahit sa gitna ng kahirapan, Mateo Kapitulo 6 versikulo 11, 26. Dahil sa malaking pagkakaiba ng mayayaman at mahihirap, labis na kinamuhian ng mga nasa ibaba ang mga maniningil ng buwis, Lucas Kapitulo 5 versikulo 30. Madalas ding nagkaroon ng mga pag-aalsa. Marami sa mga mahihirap na Hudyo ay wala nang inaasahang pag-asa kundi ang pagdating ng isang pinuno na magpapalaya sa kanila mula sa Roma at magpapanumbalik sa kaharian ni David. Ang mga lansangan ng Roma. Ang kasabihang, lahat ng lansangan ay patungo sa Roma, ay halos totoo noong unang siglo. Nagtayo ang Roma ng mga lansangang walang kapantay sa loob ng maraming siglo. Ang mga pangunahing lansangan ay binalutan ng bato, at ang mga maliliit naman ay buhangin o bato-bato. Ginamit ang mga ito para sa paglalakbay ng hukbo, pagpapadala ng mga liham ng pamahalaan at pribadong sulat tulad ng mga sulat ni Pablo, at paglalakbay ng mga tao, na kadalasan ay naglalakad lamang. Si Pablo ay marahil isa sa pinakamalayong naglakbay noong panahong iyon. Nagsagawa siya ng 3 paglalakbay na pangmisyon, na naglalakbay sa dagat at sa lupa, mga Gawa Kapitulo 13 hanggang 14, 28:14-16. Malaki ang naitulong ng mga lansangan ng Roma sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Bagamat minsan ay lumilihis si Pablo sa mga pangunahing lansangan, karamihan sa mga iglesia siyang itinatag niya ay nasa mga pangunahing daanan. Ang mga mananampalataya sa mga lungsod na iyon ay nakatulong din sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa iba pang naglalakbay sa buong imperyo. Makikita rin ang impluwensya ng mga lansangan sa liham na ipinadala sa 7 iglesia sa Aklat ng Pahayag, Pahayag Kapitulo 2 versikulo 1-3:22. Ang nagdala ng liham mula sa pulong ng Patmos ay maaaring dumaan sa mga lansangan ng Roma at makarating sa bawat iglesia ayon sa pagkakasunod-sunod na nakasulat sa aklat, mula sa Efeso hanggang sa Laodicea.
Naging mas madali ang paglalakbay dahil sa pamamahala ng Roma, na nagbigay daan upang makapagkalat ang ebanghelyo sa paraang hindi maaaring mangyari noon. Bagamat may iba't ibang pananaw tungkol sa impluwensya ng Roma sa mga manunulat ng Bagong Tipan at sa kanilang pananaw sa imperyo, tiyak na nahubog ng panahong iyon ang kanilang mga isinulat. Ang pag-unawa sa kasaysayan at lipunan ng Imperyong Romano ay makatutulong upang mas maunawaan natin ang nilalaman ng Bagong Tipan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.